Breaking news mga kababayan, US at Russian Navy, muntikan ng magbanggaan. China, galit na galit sa nangyari. Nakatingin ngayon ang buong mundo sa isang hindi pangkaraniwang insidente na naganap sa kalagitnaan ng karagatang Atlantiko. Isang insidente na posibleng pagmulan ng isang malaking standoff sa pagitan ng dalawang superpower na bansa, ang Russia at ang Estados Unidos. Noong nakaraang buwan, nagpatupad ang Estados Unidos ng partial blockade sa mga barko na gustong pumasok sa Venezuela. Hindi lahat ng barko ay pinagbabawalang pumasok, pero lahat ng barko na sakop ng sanksyon ay hinaharang, kinukumpiska. Kabilang dito ang mga barkong nagkakarga ng langis galing Venezuela dahil bawal pa itong ibenta sa ngayon. Mga barkong konektado sa gobyerno o sa mga kumpanyang naka-blacklist. Mga barkong may peking papeles at mga barkong naka-turn off ang transponder. Sino mang barko na lalabag dito ay siguradong kukumpiskahin at dalawang barko na ang nasampulan, ang mga barkong Skipper at ang Centuries. Pero may isang barko ang nakalusot, ang barkong Bella 1. Isang barko na may edad na 24 na taon na sinubukang dumaong sa Venezuela para magkarga ng langis. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, tumakas ito. Nalaman ito ng US Navy at hinabol nila ito hanggang sa karagatang Atlantiko. Noong una, walang pagkakakilanlan ang barkong ito. Walang malinaw na may-ari, walang daladalang bandila, walang malinaw na jurisdiksyon. Sa madaling salita, malaya ang Estados Unidos na dakpin ito. Pero habang tumataka sa Caribbean, isang kakaibang insidente ang nangyari. Isa sa mga crew ang nagpintura ng bandila ng Russia sa barko at pinalitan ang pangalan nitong Bella 1 at ginawang Marinara. Dahil dito, ang isang barkong walang pagkakakinlanlan at walang bansa ay naging isang opisyal na Russian naval vessel. Malinaw na nasa ilalim na ito ng proteksyon ng Moscow. At dahil Russia ang may-ari nito, nagpadala ang Russia ng isang submarine para eskortan ito papunta sa pantalan ng Murmansk, isang lungsod sa northwest ng Russia sa Arctic region. Pero naabutan ng US Navy ang nasabing barko sa dagat na nasa pagitan ng Iceland at ng British Isle. Kasama ng barkong Amerikano ang isang helicopter ng US Special Force na siyang magsasagawa ng raid. Mabuti na lang dahil nang abutan ito ng US Navy, hindi pa nakakarating ang submarine na inutusan ng Russia para sunduin ito, na kung nagkataon, magpapang-abot ang US Navy at Russian submarine na tiyak na magre-resulta sa hindi magandang pangyayari. Katuwang ng mga Amerikano sa paghuli sa nasabing barko ang mga support ship at eroplano ng British Royal Navy na nagsagawa ng surveillance sa nasabing tanker. May mga report kasi na nagsasabing ang Bella 1 o Marinera ay involved sa mga terrorist activity sa Middle East katuwang ng grupong Hezbollah. Ito daw ang rason kung bakit nakisali ang Britanya sa paghuli dito. Hindi naman nagustuhan ng Russia ang ginawa ng Estados Unidos. Kaya kahapon, January 7, sinabi ng Transport Ministry ng Russia na walang karapatan ang sinumang bansa na gumamit ng puwersa laban sa anumang barko na nasa high seas, lalo na't legal na nakarehistro ito sa ilalim ng isang soberanong bansa. Batay umano yan sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Kinundi na naman ng Foreign Ministry ng Russia ang ginawa ng US at nanawagan na tratuhin ng maayos ang mga Russians na nasa barko at igalang ang kanilang karapatan. Nawala na daw kasi sila ng kontak dito mula nang sumampa ang mga sundalong Amerikano. Naniniwala naman ang mga eksperto na posibleng ituring ng Russian government na agresyon ang ginawa ng Amerika kahit pamilya-milya ang layo ng barkong ito sa Russia, lalo na't nanindigan ang Russia na nasa ilalim ng proteksyon nila ang barkong ito at meron pa itong sakay na mga Ruso. Gayunman, napag-alaman ng US na walang lamang langis ang Bella 1. Nang pumasok kasi ito sa Venezuela para magkarga ng langis, nilapitan ito ng US Coast Guard para inspeksyonin.
pero mabilis na tumakas ang barko. Hinabol ito ng Coast Guard pero hindi ito huminto hanggang sa nagpinta na ito ng bandila ng Russia. Ang totoo, magdadalawang linggo na itong sinusubaybayan at hinahabol ng mga otoridad. At ngayon ay napag-alaman na ang Belawan o Marinera ay bahagi pala ng Shadow Fleet ng Russia. Bagaman may report na ang barkong ito ay namataang umalis sa Iran noong August 19. Ang Shadow Fleet ay mga barko ng Russia na nagdadala ng mga sanctioned oil gaya ng langis ng Iran, ng Russia at Venezuela. At napakahalaga ng mga fleet na ito para sa pamahalaan ng Russia dahil ito ang bumubuhay sa oil market ng Russia at sa iba pang mga oil markets na sinanksyon ng mga Western countries. May mahigit 1,000 barko na bahagi ng Shadow Fleet na ito at mayroon ding ganito ang bansang Iran. Sinagot naman ng US ang batikos ng Russia at sinabing wala silang pakialam kung magalit ang Russia basta't kukumpiskahin nila ang lahat ng mga oil tanker na bahagi ng sanctions. Kailan lang ay kinumpiska ng US ang isang tanker? Sinabihan na ng Russia ang Estados Unidos na huwag kunin yung tanker na yon. Baka magdulot ito ng mas malaking hidwaan sa Russia. Ang tinutukoy mo siguro ay ang Belawan tanker na kinumpiska ngayong umaga. Ang Department of Justice at ang Department of Homeland Security sa pakikipagtulungan ng Department of War ang nagsabi na ang pangungumpiska na naganap kaninang umaga ay dahil sa paglabag sa mga sanctions ng US. Tinalakay ko na ang tungkol sa pagpapatupad ng ating mga sanction policy sa podium bago pa magbagong taon. At itong administrasyong ito ay handang ipatupad ng buo ang sanction policy ng Estados Unidos. Ang barko na nakumpiska kaninang umaga sa North Atlantic ay batay sa warrant na inisyu ng US Federal Court matapos nilang matrack ito. At ito ang barko ng Venezuelan Shadow Fleet na nagbiyahe ng mga sanctioned oil. At hindi yan papayagan ng Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika. Gusto ko lang ding idagdag na may seizure order ang barkong ito galing sa korte at nangangahulugan ito na ang mga crew ay dapat managot sa paglabag nito sa federal law at dapat silang dalhin sa Estados Unidos para usigin kung kinakailangan. Pero pagdating sa Pangulo at sa Estados Unidos, ipapatupad niya ang ating patakaran para sa ikabubuti ng Estados Unidos ng Amerika. At tungkol sa pagkumpiska sa mga barkong ito, nangangahulugan lang ito na ipapatupad talaga ang embargo laban sa lahat ng barko ng Dark Fleet na iligal na nagdadala ng langis. Ang tanging lehitimong barko na papayagan lamang pumasok, gaya ng tanong mo kanina, Rachel, ay ang mga pinahintulutan lang ng Estados Unidos. Ito ang patakaran ng administrasyong ito at hindi siya natatakot na ipatupad ito. Ang totoo, para sa US ay hindi naman talaga masamang ibenta ang mga sanctioned oil. Basta't ang magbebenta nito ay hindi Russia, hindi Iran o Venezuela. Ang US lang ang may karapatang magbenta ng mga sanctioned oil. Kaya ang langis ng Venezuela, ibibigay lahat ito sa US at sila ang magbebenta. Si Pangulong Trump ang siyang mamamahala sa kita. Ayon sa isang post na ginawa ni Trump sa kanyang social media account, Ikinagagalak kong sabihin sa inyo na ibibigay ng interim government ng Venezuela sa Estados Unidos ng Amerika ang nasa 30 hanggang 50 milyong bariles ng dekalidad at sanctioned na langis. Ang langis na ito ay ibebenta sa tamang presyo sa merkado at ang perang kikitain ay kokontrolin ko para masiguro na mapapakinabangan ito ng mga tao sa Venezuela at sa Estados Unidos. Hihilingin ko kay Energy Secretary Chris Wright ang agarang pagpapatupad ng planong ito. Kukunin ito ng mga storage ships at dadalhin sa mga unloading dock sa Estados Unidos. Maraming salamat sa inyong atensyon sa usaping ito. sa isa pang post, sinabi din ni Trump na ang perang makukuha ng Venezuela sa pagbebentahan ng langis ay gagastusin din nila pambili ng mga produktong Amerikano lamang. Sa US lamang sila bibili ng mga produkto. Sinabihan na ako na ang Venezuela ay bibili lamang ng mga produktong ginawa sa Amerika gamit ang perang matatanggap nila galing sa bago nating oil deal. Kasama sa mga produktong ito ay ang mga produktong agrikultural ng Amerika, mga gamot na gawa sa Amerika, mga medical devices at kagamitan para pagandahin ang electric grid at mga pasilidad ng enerhiya ng Venezuela.
Sa madaling salita, ang Venezuela ay nangangakong makikipagnegosyo sa Estados Unidos bilang kanilang pangunahing kasosyo. Isang matalinong pagpili at mabuting bagay para sa mga mamamayan ng Venezuela at Estados Unidos. Maraming salamat sa inyong pansin sa usaping ito. Galit na galit naman ang China sa mga ginawa ng US. Inaasahan kasi ng China na mapupunta sa kanila ang mga langis na sinasabi ni Trump. Ang 30 hanggang 50 milyong bariles ng mga dekalidad na langis na nakaimbak ngayon sa mga oil storage ng Venezuela at nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong dolyar. Lantaran ng gumamit ng puwersa ang Estados Unidos laban sa Venezuela at iginiit na ang Amerika ang dapat unang makinabang kapag pinakawalan na ng Venezuela ang sarili nitong likas na yaman. Isa itong tipikal na uri ng pambubuli, seryosong paglabag sa international law at matinding pagyurak sa soberanya ng Venezuela at sa karapatan ng mga mamamayang Venezuelan. Mariing kinukundi na ito ng China. Hindi naman daw katakataka kung magalit ang China ayon sa mga eksperto dahil may malaking utang ang Venezuela sa China at sa madalas na pagkakataon ay langis ang ipinambabayad nila. Malaki na rin ang ipinhunan ng China sa mga industriya ng langis doon. Simula 2016, humigit kumulang $2.1 billion ang na-invest ng mga Chinese companies sa mga industriya ng langis sa Venezuela at kada araw umaabot sa 470,000 bariles ng langis ang dinadala sa China. Kaya naman ang ginawa ng US ay talagang malaking kawalan sa China at malaking problema ngayon sa China kung paano nilang mababawi ang pera na ipinautang at ininvest sa Venezuela. Ang mas matindi pa rito, hiniling na rin ng Estados Unidos sa Venezuela na putulin na ang lahat ng koneksyon sa China, Iran, Russia at Cuba kung gusto nilang ipagpatuloy ang industriya ng langis sa kanilang bansa. Ito umano ang pinaka-importanting dapat magawa ng bagong gobyerno sa Venezuela. Ayon kasi sa mga top officials sa White House, gusto ni Pangulong Trump na mawala ang Russia, China at Iran sa buong Western Hemisphere. Dapat din daw na lahat ng future sales ng langis ng Venezuela ay para lamang sa mga kumpanyang Amerikano. Bagaman wala pang kumpirmasyon ang interim government ni Delcy Rodriguez sa Venezuela, kumpiyansa naman ang administrasyon ni Trump na mapipilit nila si Rodriguez na tanggapin ang mga demand, lalo't hindi pa umaalis ang US Navy sa labas ng Venezuela. Isang pagkakamali lang ni Rodriguez ay pwede silang bombahin ulit nito. At kung papayag naman si Rodriguez sa gusto ng Amerika, posibleng pag-aralan muli kung dapat na bang alisin ang mga sanctions na nakapataw sa Venezuela. Sigaw naman ng China, maliwanag na bullying ang ginagawa ng US. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, dapat daw igalang ng Estados Unidos ang lehitimong karapatan ng China at ng iba pang mga bansa sa bansang Venezuela. Ang Venezuela ay isang soberanong bansa at mayroong permanenteng soberanya sa lahat ng kanyang mga likas na yaman at aktibidad sa ekonomiya. Ang Estados Unidos ay lantarang gumagamit ng puwersa at nanghihingi ng pabor para sa Amerika tungkol sa mga oil reserves nito. Ang ganitong klaseng pambubuli ay labag sa international law at pagsira sa soberanya ng Venezuela at sa karapatan ng mga taga-Venezuela. Mariing kinukundi na ito ng China. Gusto ko ring ipagdiinan na dapat igalang ang legal na karapatan at interes ng China at ng iba pang mga bansa sa Venezuela. Para naman sa Russia at sa Iran, ang ginagawa ng US ay malinaw na isang uri ng pamimirata, partikular ang pagsamsam sa mga barkong nagdadala ng langis sa karagatan. Nilinaw naman ni US Secretary of the State Marco Rubio na pagkatapos maibenta ang 30 hanggang 50 milyong bariles ng langis ng Venezuela, posibleng buksan na ang langis ng Venezuela sa iba pang mga markets gaya ng mga European markets. Kasunod nito ay tutulungan ng Amerika ang Venezuela na muling itayo ang lugmok na kalagayan ng kanilang bansa. Kukuha tayo ng 30 hanggang 50 milyong bariles ng langis. Ibibenta natin ito sa talagang presyo sa merkado at hindi sa murang presyo na nakukuha noon ng Venezuela. Tayo ang mamamahala sa pera para makontrol natin kung paano ito gagastusin sa paraang makikinabang ang mga tao sa Venezuela, hindi para kurakutin o para mapunta sa rehimen.
Kaya magkakaroon tayo ng maraming kakayahan para sa unang bahagi ng plano, ang stabilization o pagtatatag. Ang pangalawang yugto ay tinatawag nating recovery o pagbawi, kung saan sisiguruhin namin na ang mga kumpanyang Amerikano, ang mga taga-kanluran at ang iba pa ay magkakaroon ng tamang access sa oil market ng Venezuela. Kasabay nito, uumpisahan din ang proseso ng national reconciliation sa Venezuela para mabigyan ng amnestiya at makalaya na ang mga ikinulong na opposition leaders. Maibalik sila sa bansa at buuin muli ang civil society. At ang pangatlong yugto naman ay transition. Yung iba ay magkakaroon ng overlap. Ipinaliwanag ko na to sa kanila at may mga dagdag na detalye pa sa susunod. Naniniwala kami na maganda ang aming tinatahak. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.